ating pastor, Pastor Febo, Bra- Brian kay Escototo. Escototo, ayan. Hello. Sound. And magandang hapon sa ating lahat, no? And praise the Lord, no? Sa hapon pong ito. Palakpakan po muna natin ang Panginoon kasi nakasama po natin ulit si Sis Pauline after a long time, no? Praise the Lord. And then ngayon, I can't wait, no? Na ma-share na sa inyo yung word ng Lord for us today. So, thank you sa panalangin. Pero syempre, tayo mananalangin muli. Lord, maraming salamat sa mensahe po na meron po kayo sa amin ngayon. Salamat po sa patuloy po ninyong pagbigay sa amin ng gabay, pag-ibig po ninyo araw-araw ng aming buhay. I pray, Lord God, na ang mensahe po namin na maririnig ay magkaroon po ng kapangyarihan over our lives. May apply po namin ito sa aming po mga buhay-buhay. I pray, Lord God, sa mga kabataan pong nais pang dumalo, idako nyo po sila dito, Panginoon, ligtas, sound and safe, Panginoon, even sa mga hindi po namin nakikita, Lord. Alam ko pong hindi po nalilihis ang inyong mata sa kanila. I pray, Lord God, na saan man po sila ay paalalahanan niyo po sila, Panginoon, of who you are, Panginoon, sa buhay po nila. Ikaw lang po ang maging sentro, Panginoon, ng worship service na ito. Father God, ikaw lamang po ang mapupurihan, mapasalamatan, may taas. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Dwelling in the past destroys what God is building in you. Amen? Pwede bang basahin natin? Sabay-sabay? 1, 2, 3, go. So, inihiramin ko yung analogy ni Pastor JP nung nakaraang linggo pa. Na sinabi doon ng analogy is, lahat, karamihan sa mga, natin, sense organ natin, paharap, mata, ilong, bibig, tenga, di ba? Ang daming body parts na, na nasa harap. Pero yung nasa likod lang is yung puwetan natin. Na dahil nasa likod siya, no? And ano ba yung purpose ng ating puwetan? Diyan lumalabas yung mga dumi. Diyan na lumalabas yung mga dapat ng alisin, dapat ng kalimutan, 'di ba? Hindi siya nilagay ni Lord sa harapan, 'di ba? It is meant to be on our backs. Nang sa gayon, pagka nasa back na natin 'yan, no? Kasi yung default na natakbo ng tao, nalakad ng tao, paharap siya. Kapag ka babalik yung tao sa kanyang likuran, that person will be intentional to go back talaga. Pero ang default ng tao, pati yung ating mga paa, kung paano tayo lumakad, paabante talaga. Di ba? Kasi sabi nila, nung bata ko, kapag daw palikod maglakad, nagmumunwalk daw, yung demonyo daw. Ewan ko, narinig yun, parang demonyo daw maglakad. So anyway, dwelling in the past. Ano ba ibig sabihin ng dwelling? Nananatili. Nag-i-stay, nagtatagal. So, pagkaroon nagtatagal tayo sa past, may tendency na ma-destroy kung ano yung binibuild sa atin ng Panginoon. So ngayon, ito na yung paunang tanong. Do you have some experiences in your life that you wish you never did? Tanungin mo ngayon sa katabi mo, mayroon ka bang mga experiences na wini-wish mo hindi mo nagawa? Tanong mo nga siya. Parang di natin tinatanong yung ating mga neighbors. Kasi kung, anyway, do you have some experiences in your life that you wish you never did? No? Talagang, ano man stage mo sa buhay, kinakatayan mo sa buhay ngayon, meron tayo talagang, mga regrets, no? Edad mo man ay 9 na taon, 10 years old, 11, 12, 14, whatsoever. Lahat ng tao meron ng tinatawag na regret. Sabi natin regret. Sa Tagalog ng regret, mga pagsisisi, no? So ngayon, ang tanong na ito, isa lang ang sagot. Of course, meron, no? All of us, merong mga experiences na sana hindi natin nagawa.
hindi natin ginawa. We all have moments where we could undo a choice or take back an action. Di ba? Talagang, ano tayo dyan, expose tayo dyan sa messenger, sa social media, sa mga chats, no? Pwede mong i-undo or i-unsend yung mga text messages na nagkamali. Or meron na ring edit. Kung nagkamali ka na typo ka, pwede mong i-edit. Pero sa buhay, wala nang undo button. Di ba? Hindi ko pa rin napapanood yung movie nila Marian Rivera na Rewind. Pero somehow parang gano'n, no? Sa buhay wala nang rewind button. Na kung nagkakamali ka ngayon, nakaka-feel ka ng discomfort ngayon, parang gusto mo na lang i-rewind. Sabi mo, let's go back to the place and moments where we were happy. No? Kaya maraming matatanda na gustong bumalik sa kanilang kabataan. Where problems, where pain was not yet introduced to us. 'Di ba? Yun yung mga place na ang saya-saya maglaro, ang saya-saya i-navigate yung buhay natin na to without experiencing those negatives. Gayunpaman, hindi man tayo exempted sa mga negativity na to, merong word ang Lord sa atin. Okay? So ngayon, ano ba definition ng regret? Regret is a feeling of sorrow or disappointment over past choices, actions, or missed opportunities. May nakapagsabi sa akin na kinwestiyon niya, ina-argue niya yung sikat na phrase na ang pagsisisi nasa huli. Ano yung argument niya doon? Sabi ng karamihan, ang pagsisisi nasa huli, sabi ng taong yon, ang pagsisisi nasa unahan. Malilito ka kung hindi mo yon pag-iisipang mabuti. Kasi ayun ay tinatawag nating filosofiya. No? May mga bagay na mapag-iisip ka ng talagang matagal na ipoprove mo kung tama ba talaga yung idea ng taong iyon. Na sinasabi ng taong iyon na yung pagsisisi ay nasa unahan, it's like that person is already thinking what may happen, no? Therefore, hindi niya na yun gagawin. But, of course, lahat tayo, may mga moments sa buhay natin na hindi natin napag-isipang mabuti. Kaya ngayon, pumapasok talaga yung regret. At yung, mostly, ang regret talaga is about mga past choices yan. Di ba? So ngayon, nakakaramdam tayo ng sorrow or disappointment. No? May kalungkutan tayo, meron tayong kumikirot sa mga puso natin na minsan disappointed tayo sa sarili natin or even disappointed tayo sa ibang mga tao. No, may mga choices tayo na hindi maganda, may mga choices tayo na hindi natin nalubos, nasulit, no? May mga actions and meron din tayong mga na-miss na opportunities na sinasabi natin, ay sayang, dapat pala ginrab ko yung opportunity na yon. Ay sayang, dapat pala sumali na ako sa mga contest ng batang to. Kasi nahihiya kasi ako mga ganito, ganyan eh. So ang dami kong na-miss na opportunities, na niyayaya na nila ako. Di ba, naririyan na yung sign, no? Pero, hindi ako nag-go or mga ganong mga bagay. So ngayon, ano ba yung mga causes ng regrets, no? Ano yung mga sanhi ng pagsisisi? Number 1, poor choices or mistakes. Ito, dahil tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng mga utak na meron din tayong moralidad. Sabihin nga natin moralidad. Okay, mga kabataan, pinagpala tayong lahat, pinagpala kayong naririto. Bakit? Kasi ang term na morality or moralidad sa Tagalog, napag-aaralan naman yan sa ESP, sa elementary. Pero, yung idea lang yung kanilang napapakita, hindi yung kabuuan at totoong pundasyon ng moralidad. Kasi pagka sinabi nating moralidad,
knowing what is good and bad, knowing what is good and evil. Di ba? And with the church, ang simbahan mismo ang dapat nag-expose at nagtuturo sa inyo ng mga ganitong mga bagay. Amen? Pwedeng marinig nyo sa mga magulang nyo yun. Masama, mabuti. Pero isa sa mga duty ng church is maging aware, ma-recognize ng mga tao going inside the church about morality, about good and bad. Okay, so ngayon pinagpala tayo, no, na meron tayong sense of morality kasi ang mga hayop, wala po silang moralidad. Kaya tignan niyo yung mga pusa. Noong bata ako, I wonder. Sabi ko kay mama, Ma, hindi ba nagpa-family planning yung mga pusa? Bakit ilang buwan may anak na naman? Ito pa worst for us. Patitignan natin, magkapatid na pusa, nag-aasawahan. Diba? Magpinsan na pusa, nag-aasawahan. Magnanay na pusa, ganun yung ginagawa. Ngayon, kung titignan natin yon on our human perspective, meron tayong moralidad, i-regard natin yon as evil. Parang hindi tama yan yung ginagawa ng mga hayop. Pero, dahil hayop sila, wala silang sense of morality. Kaya nila nagagawa yung nature lamang. Okay? Na kung yung ano yung instinct nila na kasi yung meron sa mga hayop, instincts lang yung nagpapagana sa kanila, survival, 'di ba? And yung pinaka point kasi ng survival is kailangan mag-produce ng another life. Kailangan manganak para hindi ma-extinct, hindi maubos yung lahi ninyo. Yun lang yung ginagawa nila, nagre-reproduce, pero hindi nila alam yung good and bad. So ngayon mga kabataan, isa sa cause ng regret is meron tayong poor choices or mistakes. Minsan nakagawa tayo ng hindi maganda. 'Di ba? Minsan nakagawa tayo ng poor choices sa mga buhay natin. Like meron na ka namang option talaga eh. No? Kapag nilulukbak mo yung buhay mo, may option A, option B, option C, option D, E, F, G, hanggang sa maraming options na meron ka. Pero among those many options, bakit yung worst option yung ating napili? Di ba? Yung pinaka-poor sa mga option yung ating napili at nagawa. Therefore, nagkakaroon tayo ng discomfort sa present moment. No? Na kapag nilolook back natin, ay, dapat yun pala yung pinili ko. Yung option B, yung option A, option ganito, ganyan. Number 2, missed opportunities. O yan. Meron tayo talaga mga nagiging adult na, no? May mga nami-miss na opportunity na, alam niyo yun, sabi nila, habang bata ka pa, talaga kaya mo pa mag-abroad. Amen? Sino kaya kinakausap ni Lord? Amen? Lakasan ng amen. Amen. Hindi, joke lang. Kwento to ni Mama nung nagkukwento siya. Noon daw gusto niya raw talaga mag-abroad. Sino ba naman hindi gusto mag-abroad, di ba? Masaya mag-abroad kasi talagang makikita mo yung eto lang, sasagutin lang natin, bakit ba nag-abroad yung mga kababayan natin? Well, ayan, dito na tayo na-expose na hindi ganun kaganda yung opportunities na nabibigay ng gobyerno natin sa ating mga kababayan. So ano nangyari? Lumilipad sila sa ibang bansa at doon sila nakakatagpo ng mas magandang opportunity na hindi kayang maibigay ng ating gobyerno ng Pilipinas. So doon sila namumuhay, nagtatrabaho, and then yung ekonomiya natin, yung pera natin, no? Masasabi talaga natin, crisis iyan. Nakakaharap tayo ng crisis. Bakit? Ang mamahal ng mga bilihin. Pero sa ibang mga bansa, mas mataas yung kanilang currency ng kanilang pera. So that's why, pagka kumita sila ng dolyar, ng dirham, ng yen, or all types ng currency outside ng bansa natin, pagka kinonvert into peso, malaki yung halaga. So ngayon, dito ko lang napapasok na bilang bata, ang sarap mag-abroad. Pero, alam mo yun, for some reasons, bakit kaya hindi ka talaga tinuloy or tinutuloy ng Panginoon sa pag-abroad? No? Maybe, makikita natin na na-miss mo yung opportunity na iyon. Di ba? Na minsan sa buhay natin, ang nami-miss mo lang dapat yung
gift. Namimiss mo lang dapat yung mga bagay na hindi makakapagbigay sa'yo ng kapighatian. So ngayon, lagi natin pag-iisipan na kung meron ng nire-reveal si Lord sa'yo sa present moment na meron ka namang exact na word from Him na sinasabi na ni Lord na go grab it. Or, anak, binibigyan na kita ng green light to go. Di ba? Maging maingat tayo, maging discerning tayo sa boses ng Panginoon, and confirmation naman yun sa ating mga situations ng buhay. If it seems like okay to go, then go. The Lord is asking you to go. Kaya wag natin pagdududahan, or wag nating sasabihin na, ay parang hindi ba ito yung sign? Hello? Kung si Lord lang magbibigay ng sign, napakalapit ng mga sign na gusto niyang ibigay sa iyo. Basta wag mo lang ma-miss yung opportunity niya. Number 3, unrealistic expectations and self-blame. Isa pang cause ng regret. Bakit? Kasi minsan nag-iisip tayo ng, gusto ko kasi ganito na dapat ako. Edad ko, na ako, 21. Edad ko, 22. Dapat narating ko na to. Dapat meron na akong ganito. So tuloy, kung hindi mo mararating yung iyong dreams na it seems so unrealistic, sisisihin mo yung sarili mo. Na paghaharap ka sa salamin, i-criticize mo yung sarili mo na ang hina-hina mo kasi. Hindi ka kasi naging matapang. Hindi ka kasi nagpursige, hindi ka kasi nagsipag. So yan tuloy, hindi natin na-meet yung unrealistic na mga hangarin natin sa buhay. So ngayon, kung meron tayong unrealistic na expectations, no, ano-ano kaya yon? Na sinasabi mo, dapat bilyonaryo na ako by this age. Dapat nagkaroon na ako ng sariling bahay, mga ari-arihan by this age. Pero hindi mo yung nakamit. Then boom, magkakaroon ka tuloy ng pagsisisi sa sarili. Number 4, hurtful actions toward others. Ito rin pala, nakakapag-cause din pala ng regret sa atin. No? Hindi lang paloob palabas din pala. Pagka nangyari na ikaw ay nakasakit ng iba, you will regret that. 'Di ba? Kasi walang matinong tao na hindi siya na-felt bad sa ginawa niyang masama sa mga tao sa kanyang paligid. Kung alam ninyo yung movie, anime siya, Silent Voice. Movie talaga 'yon. Na na-adapt siya into movie. And nakakayak siya. Pero yung manga kasi nun, yung pinaka-original, yun yung buo. Pero dahil ang haba ng manga, finit na lang nila into movie at napapanood natin. Pero ano kasi nangyari sa Silent Voice? Isa siyang bully. Yung bully na yun, ang bubuli ng babaeng bata na may hearing problem. So ngayon, ano nangyari? Sa pambubuli niya na yon, nawalan siya ng kaibigan. At higit sa lahat yung kanyang nanay, nabaon sila sa utang. No? Kaya ngayon, habang lumalaki siya, gusto niya na lang i-end yung kanyang buhay dahil it seems like yung kanyang pagkatao ay nakatanim na lang sa kanyang past that he is a bully. Na yung mga tao sa paligid niya hindi na ina-accept yung kanyang pagbabago. Kaya ngayon, ayoko na kayo spoil. Okay? Pero gusto ko lang i-point out na pagka nakasakit ka ng iba, you will regret that. Amen? Amen. Number 5, unresolved sin or guilt which creates spiritual emptiness. So ngayon, dahil ito na yung dulo, pang-5 cause, no? Nagigilty tayo. Ano man yung ating mga nagawa, ano man yung ating mga na-miss, ano man yung mga choices na ating pinili, meron tayong guilt. Ano ba yung sinasabi ng guilt? Sinasabi ng guilt, yung sarili mo, dinidikdik ka sa ibaba, sa ground, na sinasabi sa'yo na hindi ka na magbabago pa, hindi ka na makakaangat sa buhay, hanggang dyan ka na lang talaga, hindi ka na lalago, hindi ka na tatanggapin ng mga tao, you are worthless. Wala ka ng katinuan, wala ka ng holiness, wala ka ng righteousness in you. Diba? So ngayon, ano tuloy naging resulta nun? We feel empty
spiritually. Kasi po, ang mga boses na yan, hindi nanggagaling sa Panginoon. Narinig na ba natin sa Bible? Sinabi ng Panginoong Yesus na, wala kang kwenta? Sinabi na ba ng Lord, nabasa ba natin sa Bible na, kayong mga tao kayo, wala na kayong pag-asa? Wala. Anything that is good comes from the Lord. And anything bad came from the enemy. Kaya wag na wag tayo makikinig kapag binubulungan tayo ng kaaway about being guilty of our past sins. Kasi past mo na yan eh. Di ba? Ang mahalaga kasi ngayon, ikaw ay namumuhay sa present at hindi na ikaw yung noon na ikaw. Amen? Yun yung mahalaga. Kasi kung, guys, ganito, be careful. Kung yung tao nagbago na, tapos ikaw, babalikan mo yung dating siya, na hindi na siya ganun sa present, yung taong yun nakalaya na pero ikaw, hindi pa. Wag na wag kang magiging kagaya ng taong yun na nagiging stumbling block ka sa iyong kapatid. Na kung paulit-ulit mong i-mention yung kasalanan niya na gawa niya in the past, ikaw yung magiging reason ng hindi niya paglago. Di ba? Pananagutan mo iyon. Pero, ang calling ng Panginoon sa atin is to lift up each other, encourage each other, grow together. Amen? Amen. So ngayon, ang problema tuloy sa regret, no, nakita natin yung mga cause, yung mga sanhi ng regret. Ano tuloy yung problema ng regret? Napaparalyze tayo. Ano ba kapag paralisado? Hindi tayo makagalaw. No, parang sa pang-araw-araw nating buhay, unmotivated tayo, wala tayong gana tumayo, wala tayong gana kumain, wala tayong gana mag-aral or magtrabaho or anumang things na ginagawa nito sa buhay. It paralyzes us. Pangalawa, distorts our identity. Na as if, yung nagawa mo sa past, no? I-general na lang natin. Nung past natin, makasalanan tayo. Kung mamumuhay ka ng mamumuhay sa past mo, of course, mariremind ka how sinful you are. We are all in the past. So ngayon, yung identity na gustong i-imply sa'yo ng Panginoon sa present, anak, you are forgiven. Anak, you are already chosen. Anak, you are redeemed and you have won already. So kung babalikan mo yun, yung identity mo na naman, may isip mo na, I'm unworthy. I'm so sinful. I'm so unlovable. Yun yung nangyari. Number 3, leads to despair. Ito na yung pinaka-goal ng regret sa atin mga buhay. Despair. Sabihin natin, despair. Pagka sinabi nating despair, walang pag-asa. Sabihin natin, walang pag-asa. Ito na, may mention ko na siya many times noon, na hindi naman talaga ultimate goal ni Satan magkasala ka. Ang ultimate goal ni Satan is mawalan ka ng pag-asa because of your sin. Kagaya ni Judas, di ba? Ultimate goal is magpakamatay si Judas. Nang sa gayon, pag nagpakamatay siya, wala nang forgiveness na matatanggap. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, sabi nga ng Proverbs, di ba? A righteous man falls 7 times but get back up again. Di ba? Gusto ng Panginoon, bumabangon tayo muli. Gusto ng Panginoon, nagsisimula tayo muli kasama siya. Hindi natin i-end yung ating mga buhay sa single sin na ating nagawa. Amen? Huwag na huwag tayong pupunta or hahantong sa despair. Pagka nawalan ka ng pag-asa, you are already denying the truth about the Lord. Because the Lord and His Word is full of hope. Amen? Kahit gaano pa karumi yung iyong nagawa, kahit gaano pa kalaki yung iyong nagawa. And note lang, tayo lang kasi mga tao yung nag-measure ng mga kasalanan. Sinasabi natin, laki ng kasalanan ko, eto maliit lang tong nagawa ko. Eto, yung intensity ng kasalanan ko na to, ganito lang naman siya, ang laki-laki. Pero alam niyo ba, sa mata at perspective ng Panginoon, all types of sin are the same. Tayo mga tao lang yung nagme-measure noon. Na kapag ka sinabi, eto, ang laki ng nagawa mo, o eto, mas deserve mo ng mas malaki na consequence. Hindi. Sa mata ng Panginoon, maliit o malaki, no matter the size, no matter the intensity, no matter the effect, it is all sin. So ngayon,
na-open na tayo sa regret. Lahat tayo may regret. Nalaman natin yung cause ng regret, nalaman natin yung epekto ng regret. Ito tanong, but do you know that among all, God has the reasons, most reasons, to regret? Ito yung tanong like, alam nyo ba, ipagkumpara-kumpara man natin lahat ng tao sa buong mundo, si Lord yung may pinakamarami at may pinaka-valid para siya ay magsisi or mag-regret. Di ba? Pwedeng sabihin ni Lord, pwede ha. Pwedeng sabihin ni Lord na, ano ba yan? Nilikha ko pa tong mga taong to. Ano ba yan? Nagpapako na ako sa krus. Sana di na lang ako nagpapako. Kasi ganyan naman sila. Pwedeng masabi yan ng Panginoon, which is galing naman sa kaaway. Yung mga types ng question na ganun. Pero, kahit merong karapatan si Lord to be regretful on choosing us, on loving us, He doesn't. Amen? Yun po yung napakagandang katotohanan sa Panginoon. He doesn't regret that He was crossed, that He was crucified. He doesn't regret that He chose you. He doesn't regret that He loved you. He doesn't regret that He allowed you to live. Amen? All-knowing ang Panginoon. Dito tayo napapakita na aware ang Panginoon sa mga kasalanang magagawa mo even sa future, but He still chose you and He still love you. So ngayon, napapakita tayo dito na hindi nagre-regret ang Panginoon sa pagmamahal sa atin. Kaya sabi ng Ephesians 1, 4 and 5, He chose us in love. Yung kasi yun eh. Di ba? Yung pagpili ng Panginoon, hindi lang pagpili based sa human perspective. Kasi kung pilian lang, pipiliin mo yung the best. Pipiliin mo yung taong righteous talaga na hindi ka i-disobey. Pero ang Lord, unconditional kung mamili. Namimili in love, by love. Kaya, when He chose us, out of love yun. Conditional, unconditional love. Before the foundation of the world, knowing our flaws. Alam na niya yung mga magagawa natin, but still, He loved us. Sa mag-asawa, sinasabi, kung alam ko lang yung ugali mo na to, hindi na sana kita pinakasalan. Kung alam ko lang na mabaho yung paa mo, ganito, hindi na kita pinakasalan. Kung alam ko lang, di ka naguhugas ng plato, wag na lang. Di ba? Pero hindi. Ang Lord, kita na niya lahat eh. But still, it is His pleasure and it is His desire to be in a relationship with every one of us. Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Kaya wag mong sasabihin na minahal ka ng Panginoon dahil mabuti ka. No. Minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo mabuti. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, yung hindi natin pagiging mabuti will turn into kabutihan later on. Babaguhin tayo bawat isa ng Panginoon. And God's forgiveness and grace. No? So ngayon, dahil eto napakita na mahal tayo ng Panginoon, hindi niya nire-regret na minahal tayo, eto naman, yung pagpapatawad at grasya ng Panginoon para sa atin bawat isa. Alam niyo ba yung Isaiah 43, 18-9? Ang ganda po ng verse na ito, aking babasahin. Sabi ni Prophet Isaiah, which is si Lord talaga ang nagsasalita. Sabi diyan, but forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. So ngayon, gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon that He is creating a new thing sa mga buhay natin. Amen? Kasi hindi natatapos ang Panginoon sa pag-work. Alam niyo ba yung kanta na Waymaker? Even if I don't see it, you're working. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the Lord even of the Shabbat. Sabi ng Shabbat, huwag kayong magtrabaho.
Eh si Lord nagtatrabaho, nagpapagaling during Shabbat. Hindi siya under ng Shabbat. Kasi the Lord Himself never stops working. Even in the Shabbat. Even in the rest. Amen? So ngayon, hindi natatapos ang Lord sa bawat isa sa atin. Hey, kung nakagawa ka man ng kahit anong kamalian in the past, hindi tumigil ang Panginoon na mahalin ka. Hindi tumigil ang Panginoon to restore you and to clean you. Amen? He redeems our regrets and uses them for His purpose. Ito kasi talaga yung maganda dyan eh. Yung Romans 8:28 na nagsasabing, for all things, God work together for the good of those who love Him. So ngayon, kung isusurrender natin yung mga regrets natin, di ba? Kung alam natin yung kantang, all my regrets, all my acclaims, that you're... Di ba? Lord, I offer you my life. Pagka sinabi mong, I offer you my life, Lord, kasama yung bad parts. Surrender your regrets to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, surrender your regrets to the Lord. Baka kasi mamaya, hindi pa rin natin sinusurrender pati yung regrets, no? I-surrender natin yun sa Panginoon. Lord, kasi kapag ka sinurrender mo yan kay Lord, yung mga regrets mo, Lord, etong regrets ko na to, may temptation ito para mawalan ako ng pag-asa. But Lord, I am surrendering this to you. Nang sa gayon, pagka tinanggap ni Lord yung regrets mo, anak, etong regrets mo na to, I will turn into something good that will glorify me. Amen? Look at David. Di ba? He has done evil in the Lord's sight. Nagkasala siya. Pero look, yung na-produce because of David surrendering to the Lord. Na-produce yung Psalm 51 na ating binabasa. The most broken-hearted prayer in the Bible. Makita natin how sorrowful David was during that time. Diba? Kaya ngayon mga kabataan, mga kapatid, kung sinurrender natin regrets natin sa Panginoon, He will turn that into your testimony. And yung testimony mo na yan will be someone else's victory. Amen? Baka mamaya yung ating mga bad, negative na mga past and memories, yun yung makakapagpalaya sa mga taong nag-struggle to that same scene, same scenario that you have faced before. So, surrender natin kay Lord. So, ngayon, i-overcome natin yung regret sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Turn regret into repentance. Okay? Ito kasi yun. Pagka nagsisisi ka, nagre-regret ka, hindi ka basta-basta umiiyak lang. Kasi ang repentance, pag inugat natin yan sa Hebrew word, ang repentance is going back to the Lord. And kapag ka, eto kasi, insight ko lang, ang repentance sa Greek, metanoia, change of mind. Pero ang repentance sa Hebrew, nakalimutan ko yung Hebrew word, going back to the Lord. So ngayon, kung sa Greek ka magre-rely, changing your mind about it. So ngayon, sige, i-change ko yung mind. Mali nga talaga nagawa ko. Yun lang yun. Pero kung pagsasamahin mo yung metanoia at yung Hebrew word ng repentance, nga, masama talaga nagawa ko. So dahil masama yun, babalik ako sa Panginoon. I will confess my sin to the Lord. I will repent, I will go back. And then, magpo-produce ng pagbabago. Change into action, not only the mind. Kasi sabi ni Apostle Paul, kung tayo magsisisi, dapat meron tayong godly sorrow. Okay? Sabihin natin, godly sorrow. Pagka godly sorrow yung ating in-execute, yun ay magpo-produce ng pagbabago, repentance. Pero kung worldly sorrow yung ating ipoproduce sa ating mga sarili, hindi tayo mapupuno niyan. Kasi ito yan mga kapatid. Pagka guilty ka, there's something in your heart na kinakrush niya yung puso mo na parang pinapahirapan ka nung guilt na iyon.
Ngayon, gusto mong i-resolve yung guilt for you to be better. Pero hindi. Pagka nag-repent ka sa Panginoon, yung puso mo, didisiplinahin ng Panginoon, masakit yon. But you will get better right after that. Amen? Yung worldly sorrow, nakafocus sa iyong sarili, self-centered. Ayoko ng guilt na to, Kagaya ni Saul. Nung si Saul, nire-reject na ni Lord, ano nangyayari? Tormenting spirit was over Saul. Kaya ngayon, pinapatawag niya si David, David, kantahan mo ako ng harp. Mag-play ka ng harp sa akin para mawala yung tormenting spirit, di ba? So yung tormenting spirit, yung guilt na iyon, ayaw mo yun. Gusto mo yung mawala para lang to feel better about yourself, pero ang repentance, masakit. Itatama tayo ng Panginoon for us to be better. And pangalawa, embrace a renewed mindset. Ano na yung renewed mindset? Sabi ni Apostle Paul sa Philippians, this thing I do, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Amen? Merong Bible si Pastor JP noon at nakasulat yun dito. Philippians 3. Kaya lagi kong natatandaan yun na, nga, no? Kaya talaga naging effective si Apostle Paul sa kanyang ministry. Kasi may ability siya to forget his past. Amen? Hey, look at the past of Apostle Paul. May dugo siya sa kanyang palad. Ilang libo mga Kristiyano pinatay niya. Kung nagpadala siya sa isang single thought from Satan na, Paul, wala kang karapatan mag-preach ng life kung ikaw mismo kumuha ng life before. Naging effective si Apostle Paul kasi pinako niya kasama sa krus ng Kalbaryo even his regrets, even his negative past. Kaya just like Paul, forget about your past but look forward to what lies ahead. The race that has been set for you. Kasi sa dulo ng race, doon natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ. To trust God's sovereignty. No? Pagkakatiwalaan mo na, Lord, you are very in control over my life. Na yung pagkakamali ko na to, hindi nakakos sa'yo para ma-confuse, para maging stressful. No? Hindi ganun eh. Pagka nakagawa ka ng mali, or even sasabihin natin, ang tindi-tindi ng nagawa kong mali. Hindi naging stressful si Lord dahil sa pagkakamali mo. Like sasabihin niya, sasabihin ni Lord, na-mess na niya yung plano ko. Paano na to? Paano ko i-change to? No, nasira na niya, hindi na to. Hindi ganun si Lord. Alam na niya. Even before you did it. And meron na rin siyang solusyon at meron na rin siyang paraan at timing how He will redeem you, how He will change you from your past mistakes. Kaya pagkatiwalaan natin ng sovereignty, ang pagiging in control ni Lord, na kapag ka nagkamali ka, yes, masasaktan si Lord during your pagkakamali. Pero, laging hopeful si Lord towards you, na anak, hindi pa tapos. Stay to me. I will change you. So ngayon, practical reason bilang conclusion, ano yung mga practical na steps para ma-overcome yung ating mga regret. Maybe wala tayong regret ngayon, but someday baka magkaroon kayo ng regret over something. Mapanood nyo to sa YouTube. Amen? Number 1, acknowledge it. Sabi natin, acknowledge it. Ano yung Tagalog ng acknowledge it? Tanggapin mo. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo. Yung kasi yun eh. Hindi ka makaka-move on pagka hindi mo tinatanggap yung isang bagay. Tanggapin mo muna na meron talagang mali na ikaw ay nagawa. Nang sa ganyan, kapag ka tinanggap mo na-recognize na at ni-reveal na sa'yo ng Panginoon na kailangan mong mag-seek ng forgiveness sa Panginoon. And sabi ng 1 John 1:9, the Lord is faithful and just to forgive us for our sins and cleanse us
for all unrighteousness. Sabi po ng The Chosen series, we are ought, no, sabi ng Bible, we are ought to confess our sins to each other. Tinuturuan tayo na manghingi tayo ng kapatawaran sa ibang mga tao. Confess. Pero yung forgiveness, that is a gift to another person. Di ba? Hindi ka nagsosorry to be forgiven. Nagsosorry ka because that's the right thing to do. Amen? Yung forgiveness, gift na yan ng another person to you. Ang mahalaga, nagsorry ka. Amen? Kasi wag natin iisipin to na, ay, hindi ako magsasorry kasi alam ko hindi niya ako papatawarin. Hindi, wag nun. Sasabihin mo sa sarili mo, kailangan ko mag-sorry kay Lord, kailangan ko mag-sorry sa iba, kasi that's the right thing to do. Amen? Number 3, learn from it. Oh, yun, no. Dahil nakapagsik ka na ng forgiveness at talagang i-give sa iyo ng Panginoon at ibang mga tao, matuto tayo sa ating past mistakes. Amen? Imagine ninyo kung tayo'y nakakalimot. Okay? Kasi ito mga kapatid, kung tayo'y nakakalimot, delikado yun. Sabi ng isang pastor, sabi ng isang preacher, imagine ninyo yung first time na napasok ka sa kalan, mainit na kumukulong kalan. Kung ang mga tao nakakalimot nung unang beses na natouch nila yung kalan at mainit, marami ng tao dito may paso sa katawan at sa kamay. Kasi sasabihin nila, ay, nakalimutan ko, ano pala, mainit pala yun. Mapapaso nga pala ako pagka tinouch ko yun. Hindi, di ba? Hindi ganun nag-work. Ngayon, naaalala pa rin natin yung past natin because the Lord is still teaching us to not go back to that. But, change our ways, learn from it, and grow from it. Amen? Matuto na tayo. Kung tayo nung nakaraang grading, hindi tayo nagseseryoso, sasabihin natin sa Facebook, i-share natin, magseseryoso na talaga ako, this third grading. Ngayon, 1 year ago, pinaalala sa'yo ni Facebook, hala, meron pala ako shared post, magseseryoso na ako sa third grading. Hala, grade 7 na ako, hindi pa rin nagseseryoso. Diba? Learn from it. Matuto tayo, grow from it. And then last thing, rest in God's love. Sabihin na natin, rest in God's love. Tama. Kasi ito mga kapatid, ito talaga yung matindi dito. Yung mga tao na mayroong regrets, instead of resting sa pag-ibig ng Diyos, saan sila nagre-rest? Sa mga sad music, nagre-rest sila sa sad na mga bagay. Okay? Kasi, alam mo yun, napakamakapangyarihan ng music, napakamakapangyarihan ng mga movies, napakamakapangyarihan ng secular na mga bagay. Alam mo, kahit wala ka namang reason para ikalungkot, pero dahil nakarinig ka ng sad song, iiyak ka. So tuloy yung mood mo, magiging malungkot ka na rin talaga throughout the day. Kaya ngayon, kung meron kang regret, kung meron kang discomfort, do not rest in the world, but rest in God's love. Amen? Kasi yung God's love, i-comfort ka at babaguhin ka. Pero yung mundo, sasabihin ng mundo sa'yo, uy, malungkot ka. Halika dito, palulungkutin kita lalo. Halika dito, madedepress ka. Halika dito, magpakamatay ka na. Diba? So ngayon, rest in God's love. Sabihin mo sa katabi at nasa likuran mo, rest in God's love. Kaya tumayo tayong lahat, no? At awitin nating muli yung I lift my hands, no? Alam niyo ba yung kantang I lift my hands na kinanta natin from the title itself? I lift my hands. Alam niyo ba we do not lift our hands to experience power of the Lord, no. Kaya tayo nakataas ng mga kamay, kagaya ng mga people sa Old Testament, bakit sila nagtataas ng kamay? They are somehow reaching and leaning towards the Lord. Diba? Dito natin makikita na, Lord, I know I cannot reach you physically. I know I can touch you physically.
But somehow, Lord, by lifting my hands, I am feeling your comfort, I am feeling your love, and I am feeling your glory. Yang awitin natin yung I lift my hands muli. Panginoon, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe namin pong narinig. Salamat, Panginoon, na binibigyan niyo po kami ng pag-asa sa pang-araw-araw namin mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po nag-give up on us. Kaya po dapat hindi rin kami mag-give up on ourselves. Panginoon, patuloy pong palakasin at bigyan, Panginoon, ng pag-asa ng aming mga puso, Panginoon. Na hindi po darating yung wakas nang hindi niyo po ito natatawag na good. Because if it's not good, it is not done yet. Kaya Panginoon, thank you for this message for us. I hope and I pray na ma-apply po ito sa amin po mga buhay, Lord. I pray, Panginoon, na instead of dwelling on our past, we will dwell in your love. Na instead na malunod kami because of our past mistakes, malunod po kami, Panginoon, by your grace and forgiveness. Dahil hindi nyo pa kami tinawag or hindi nyo po kami, Panginoon, dinala sa moment na yon. You did not bring us this far just to bring us back. No. You bring us this far with a purpose, Panginoon. And help us to rely on you. Help us, Panginoon, to acknowledge the truth for you, Panginoon. Ito lang po ang aming panalangin, Lord God. Gabayan, bantayan niyo po yung aming mga buhay. Sa pangalan niyo lang po, Panginoong Jesus. Amen.